Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. Alam nyo po ba mga kaaldab na ang unang pupuntahan pala nila Alden Richards at ni Sharon Cuneta sa Bulacan nga po. Real talk to mga kaaldab. Mamayang alauna nga po nasa Malolos o nasa Marilao si Alden Richards at pagsapit nga po ng alas 2 nasa Walter Mark Santa Maria at pagsapit naman po ng alas 3 nasa Robinson Place sila. Eto dito pa lang po may may something na, di po ba? Sa dami ng pupuntahan ni Alden mas pinuntahan niya yung Bulacan. Pwede naman po na kumbaga puntahan niya yung pinakabalwarte niya na kung saan Laguna, di po ba? Hindi, para lang klaro baka may mag-react naman dyan. Di po ba? Kasi doon po siya nakaano yung ibig kong sabihin ano ba yan, Mr. Destiny? May something talaga, di po ba? Matatandaan nyo si Maine Polkerson talagang bumibili ng ticket yan para suportahan si Alden Richards. Sinasabi ko lang po yung totoo. Alam ko maraming magre-react. Alam ko maraming magsasabi na yan na naman si Mr. Destiny. Bumanat na naman. Pero okay lang po yan. At least masaya ako dahil doon nga po sila unang pumunta ngayong Christmas. Matik na yan mga kaaldab. Di po ba? Wala nang punto-punto pa. Wala nang ibig sabihin pa. Tapos sa Santa Maria, Bulacan pa pupunta sa Walter Mark si Alden Richards. Na kung saan yung lugar na yan may kwento. Issue na naman yan. Ako, sasabihin na naman yan. Mr. Destiny, gumagawa ka na naman ng issue para pag-usapan ka. Hindi, alam ko marami magkokomento nito. Papabor na naman po sa akin. Kasi alam po nila yung kwento. Alam po nila yung mga nababasa natin, napapanood. Sabi ko nga po sa inyo dito po sa channel ni Mr. Destiny, kung ano lang naman po yung latest, kung ano lang naman po yung trending, doon lang po tayo. Di po ba? Tapos kung ano-ano po yung sasabihin sa atin, kung ano-ano pa yung ipapaliwanag sa atin. Napakarami po kasing mga komento ngayon. Napakarami po kasing mga sinasabi ng ganito, sinasabi ng ganun. Di po ba? Nakakatuwa po. Kasi ang daming mga pahayag, ang dami mga ganito, ganyan. Ako, Mr. Destiny, fake news ka. Lahat ng balita mo, hindi totoo. Lahat ng mga sinasabi mo, walang katuturan, ganito, ganyan, etc., etc. Hindi po ba? Kaya nga po ako masaya sa mga nagsasabi na, hindi, fake news ka. Lahat ng mga sinabi mo, hindi totoo. Lahat ng mga komento mo, hindi totoo. Okay lang po yan. Ang importante lang naman po, panalo po tayo sa labanang ito. Although sinasabi ng iba maraming update na magkasama nga po raw ngayong Christmas si Congressman Arjo at si Maine. Okay lang naman po yun. Ang importante lang naman po hindi naman po sa kanila o hindi naman po mismo social media account ni Mengay ni Congressman Arjo pinost. Galing sa ibang account. Bakit? Pamparami nga po yun ng subscriber pamparami ng viewers, pamparami ng followers. Tapos sa akin nila ibibintang na, ayan si Mr. Destiny, kaya lang naman nag-update yan, kaya lang naman naninindigan yan. Gumagawa ng fake news para dumami followers niya, para dumami yung mga sumusuporta sa kanya, para dumami yung mga viewers niya. Hindi po. Remind ko lang po paulit-ulit ko lang po itong sinasabi para hindi na po tayo ulit-ulitin pa. Kasi kapag lagi kong sinasabi yan, yung iba natatauhan. Di po ba? Totoo naman po, wala po akong makukuha, for the record lang po. Wala po akong makukuhang followers ngayon. Simula 2022 hanggang 2023. Lalo na po siguro pagpasok ng 2024. Sino nga po bang ang magpapalo sa akin? Kasal na sila Mengay at si Congressman Arjo. Noong July 22. Di po ba? Sabi na mga Armin, mayroon na nga pong issue na kasal serye. Sa tingin po ninyo, tapos ang dami pang mga pinopost na mga edited video, edited picture. Yan kapag nakita ng mga baguhan. Ano nila, kukuha sila ng suporta. Di po ba?
Yung tipong, oo nga no, kasal na pala. Eh bakit tong si Mr. Destiny, bakit tong tao na to nagbibigay ng update? Sa tingin nyo, mag-ilalike niya po ba yung page ko? Magsasubscribe po ba sila sa akin? Gayong yung mga komento doon, puro sinasabing fake news ako. Wala, ang habol ko rito at ang punto ko, yung mga pinagsamahan namin na mga mamis, mga titas, mga senyor na hanggang ngayon mahal na mahal po ang channel ni Mr. Destiny. Hindi po tayo iniiwan, bagkos pinagtatanggol pa po ako. Kaya nga po masaya po ako na magbigay ng mga ganyang update para po sa kanila at hindi po para sa Armin. Di po ba? Masaya ako dahil hindi po kami nag-iwanan hanggang sa dulo, kami magkakasama. Di po ba? Hindi naman po kami magkakamag-anak, magkakaibigan, pero naninindigan kami. Yan po yung pagkakaiba ng pagsasamahan na wala pong kumbaga ganto ganyan din. Nagsasama lang tayo kasi fans tayo. Once na mawala yan, wala na. Kaya nga pong mga kaaldab, lagi kong sinasabi, lagi kong pinapaliwanag na dumidepende na lang po sila. Di po ba? Dumidepende na lang sila sa senaryo. Katulad po ng Katnil, ayan, nag-away-away na po sila. Pero may Katnil pa rin po na naninindigan, na umaasa na baka bukas sa makalawa ay magbago isip po nila. At least yun, kumbaga, hindi agad-agad nawala. Hindi katulad ng Jadin. Di po ba? Nasa na yung Jadin, bigla naglaho. Yun ang masakit doon. Di po ba? Yun ang sinasabi natin mga kaaldab na pagkakaiba ng samahan. Di po ba? Sayang lang po yung pagpila natin sa Broadway. Di po ba yung nakikipagsiksikan tayo para lang makapasok? Nagtataka yung ibang mga tao. Ang dami, sino ba hinahabol nila? Tapos may katabi po kayong magugulat pag nakitang lumabas sila Mengay at Isoy, tas maghihiyawan yung mga nanonood doon. No? Yan ang isa sa experience na masarap. Di po ba? Masarap balik-balikan. Masarap yung paninindigan pa rin po natin. Yung napakaaga mong magising para pumunta sa Victory Liner. Yung tipong doong kumbaga hindi ka nakatulog dahil kinabukasan, nasa Philippines Arena ka. Di po ba? Naaabangan mo na kung saan talagang masasabi mo na ganito ganyan. Sinasabi ko lang po ito para po klaro, para lang po sa kaalaman ng lahat. Di po ba? Kaya nga po doon sa mga taong nagre-react sa akin, galit na galit, hindi po kasi nila alam yung pinagdaanan natin. Hindi po kasi nila alam ang tunay na naranasan ng Aldab Nation. Yung aabangan si Mengay sa Broadway, doon kung saan sila dumadaan ni Alden. Pagkatapos ng 1 minute, darating si Mengay. Pagkatapos nun, mga 2 minutes, naando na si Alden. Yan talagang mga simpleng galawan. Hindi man sila nagkakasabay, pero matik. Di po ba? Pero may mga punto na sabay silang pupunta sa barangay, magpe-perform muna sila sa Broadway, tapos pupunta sila sa barangay 1 for all for one. Di po ba? Yan ang nakakatuwa po. Di po ba? Yung nakikita natin o binabalikan natin yung mga bagay-bagay na nakakataba ng puso. Yan po kasing hindi nila alam. Yan po kasi yung pinaglalaban ko. Sabi ko nga po dito naman sa channel ni Mr. Destiny, kung ano lang po yung sa tingin ko pinaniniwalaan ko, yun lang naman po ako. Hindi naman po ako namimilit, di po ba? Hindi naman po tayo sinasabi sa mga bago diyan na kumbaga gusto lang ng issue, kay Arjo, kay Main, punta po kayo dito. Hindi po ba? Sabi ko nga po sa mga nagmamahal. Kung mahal po ninyo si Mengay, si Alden, ito po yung channel na tama lang para sa inyo. Ito yung channel na mas madali tayong magkakaintindihan. Lalo na po kung 2016, Aldab ka na, 2015, ako, baka mas marami ka pang alam kaysa sa akin na po pwede mong i-share at sabihin dito. Kaya lang, syempre, normal lang na ibabash ka, ha? Normal lang na kung ano yun yung sasabihin sa'yo. Pero sa akin po, laging ginagawa yan, kaya immune na po tayo. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin mga kaaldab. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at syempre sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas,
at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.